Hello, magandang gabi. Magandang hapon. At tayo po ay may... Committee. Kasi po, binali Ito ko ba ito? medyo mabigat ang kanyang problema. Ano po? Ayan, may ingay. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay patungkol sa mga warrant of arrest na nilabas. Alam mo po, mga kaibigan, ngayon pong ay araw ng linggo. Sa mga Katoliko, mga Kristiyano, sa iba pang relihiyon, ang araw ng linggo ay sagrado. Dahil ito po yung araw na pumupunta sa simbahan. Ang problema lang ay kahapon, Sabado, sa mga Sabadista naman, sagrado naman ito sa mga Sabadista. I just do not know kung Sabado is referred to as Sabbath day. Kasi lagi kong maalala yan, laging sinasabi sa Biblia. Uh, Remember the Sabbath day, keep it holy. So how could you keep the Sabbath day holy kung nagsisinungaling ka? Ito po, inaakusahan ko si BBM na wag lang sana masaktan yung mga maka-BBM na kwan ko, na mga subscribers. Ay tahas ang pagsisinungaling yan, nagpapalabas at nag-utos ng arestuhin si Saldico. Unang-unang kasinungalingan po dyan ay yung sasabihin na siya nagpapa-aresto, siya nagpalabas ng pag-aresto, which is wala pong kapangyarihan ang Office of the President na mag-aresto. So, mali. Yan ang unang mali. Yan ang unang kasinungalingan pag-anunsyo niya na pinalabas niya. Ngayon, ang pakay niya po ay para hupain ang loob ng mga mamamayan na parang wala siyang ginagawa. Ang tanong naman, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang ating puso mayroon ng laman? Sana'y noon pa pinalabas ang warrant of arrest, di sana'y naaresto na si Ko. Ay nako, happy Sunday to everyone. Helen Bagyo. Happy Sunday kay Reggie Regal Felipe. Andre Agueco, watching from China. Happy Sunday. Bernard Magtibay, happy Sunday. So ito po yung aking issue ngayon kay BBM. Matapos yung ilang buwan, suna siya noong July 28, 2025. August 28, walang nangyari. September, nagkaumpisa investigasyon, pero wala rin nangyari. September, wala rin nangyari. October, wala rin nangyari. November na lang nagkaroon ng warrant of arrest, 5 buwan. Bakit? Kasi ang kwento ni BBM at saka ni Remulla ay iisang pinapalabas nila na wala pa daw sila kasi wala pang kaso labang kay Saldi, wala pang kaso labang kay Romualdez. Lumabas na nga si Gutisa, wala pa rin silang kaso. O maya pagat panapon, Andre Gueco ha, dyan sa Angeles City. Ang mga client ko dyan sa Mabalacat, sa Tarlac, maya pagat panapon. Lalo na dyan sa mga taga Sibera. Sibera, Mabalacat. Alam mo, hindi naman ako nagmamayabang. Pinanalo ko sila sa kaso. Kalaban ang bilyonaryo na si Delphin Lee ng Globe Aesthetic. Binalalo ko. Tapos pabalik sa kanila si WRC, Westchester Realty Corporation. Tinalo ko sila. Yung abogado nila dyan, yung pagiwang-giwang na abogado. Hindi mo intindihan. Attorney Willie Rivera, tigilan mo ng style mo na pagiwang-giwang na abogado, nagkukunwari ka. Ay, nako. Nagwa-warning lang po ako, Attorney Willie Rivera. Baka ma-disbar ka kagaya ko. Nag-prepare na po ako disbarment complaint laban sa iyo. Hindi mga diskarte mo na pa, hindi mo nirespeto yung karapatang pantao ng mga tao. Biro mo, ikaw ang sikreto nag-utos, palayasin ng persahan ang mga tao nakatira dyan sa Sibera. Yun. Umalis na ako dyan. Ngayon, ganito na lang muna. Kay Bongbong muna tayo. Walang pinag-iba itong ugali ni Bongbong kaysa ugali ng karamihan, mga abogado na mga
mga diskartador, yung mga pulis, diskartador, yung mga piskal na diskartador. Yung isang piskal na nakita ko na corrupt, alam mo sino? Si Chief City Prosecutor ng Angeles City. Si Oliver Garcia. Ako, Oliver Garcia, ayusin mo yung trabaho mo. Dami na akong bala laban sa iyo. Hindi lang kita sinasampa ng kaso sa ombudsman. I'm giving you an opportunity to change yourself. Attorney Oliver Garcia. Dati magkasama tayo kasi sa National Press Club ako. Tinutulungan mo kami. Abogado ka ni Kaluwi Lugarta. Kaya ayusin mo, Attorney Oliver Garcia. I already know you. I'll give you a chance until you retire. Hindi ako musampa ng disbarment laban sa iyo. Si Saldico naman, ang naghanap lang yan ng kondisyon, pagkakaalam ko lang, naintindihan ko yung willing siya humarap sa kaso. Walang problema yon. Ang problema niya, habang nakakulong siya, papatayin siya. Uutusan ng isang kasama sa bilanggo na papatayin siya. So, nga, tama. Hindi, sa airport, dati kayo, di ba, Ninoy Aquino International Airport dahil pinatay si Ninoy Aquino sa airport. Ngayon, mapapalitan ng pangalan. Pag umuwi si Saldico, magiging Saldico International Airport naman yan. Grabe. So, anyway lang, ang sa akin topic dito, huwag ko na pahabain pang kwento. Patungkol lamang sa, ano ba talaga itong warrant of arrest laban kay Saldico? Una, sabi ko nga kanina, matagal na. Bakit ngayon lang? Pangalawa, lagi sinasabi ni Bongbong at saka ni Remulla, na wala pa daw sila kaso laban kay Saldico at saka kay Romualdez. Ang sinasabi nila baka gross and inexcusable negligence. Tingnan mo nga naman sitwasyon. Si Saldico ay congressman. Si Romualdez ay congressman na naging speaker. Ngayon, paano magiging sangkot? Ano bang nakikita natin na magiging sangkot sa flood control project si Saldico at saka si Romualdez? Kasi alam naman natin, wala sila doon. Hindi sila yung implementer. Hindi rin sila yung contractor. Ang kay Saldico naman, ang contractor, yung kanyang dating construction firm na SunWest Incorporated. So paano? Parang malabo po ang kaso. Actually, sorry to say, ang problema kasi sa inyo, Boying Remulla, hindi nyo pinapublish kung anong kaso ninyo. Kaya kaming mga mamamayan, the highest public interest ang meron ngayon yan sa kaso laban kay Romualdez, laban kay Saldico. Dapat pinapublish ninyo para mausisa namin at makapag-suggest kami kung ano pa ang dapat gawin para lumakas ang kaso. Ang problema sa inyo, tinatago ninyo eh. Yan nga ba talagang ginawa ni Bongbong Marcos yung ICI din, Infrastructure Commission on Infrastructures, para naman depensahan siya. Kita mo, ang inakusahan tuloy, yung iba lang, pati siya wala. Pero ng panahon na wala pa yung rally ng iglesia, ay ano pa sila, sinasabi nila walang kaso laban kay Saldico. Wala silang kaso kay Romualdez. Kasi nga, gross and inexcusable negligence lang daw. Diba? Ngayon, pangyari niyan, ang nangyari, pwede mo silang titingnan ang kaso pala ninyo ay yung pagpasa sa budget, nilagay sa ang mga flood control projects din sa Oriental Mindoro, nilagay sa budget. So, iyan ang naging partisipasyon ng dalawa. Pero yung partisipasyon ng dalawa na maglagay ng budget para sa Oriental Mindoro kung saan yun ang ginamit na kaso laban kay Saldico, ay hindi magiging project yun kung hindi pirmahan ni BBM. Kasama si BBM. Ano ngayon ang justification bakit yung dalawa lang? Ngayon si Romualdez wala pa. So ngayon dati ay walang kaso. Ngayon may kaso na. Si Romualdez kinasuhan na, huli na kahit dahil ng rally ng Iglesia ni Cristo at marami ng kumukontra, pati mga grupong DDS kumukontra din. Ang kinakaso ninyo ngayon kay Romualdez, ano? So, pero alam naman natin na ang pakay kung bakit nilagyan ng budget kasi may pakay na yayariin sa ibaba pag-implement na yariin. So, ibig sabihin, kasabwat pa rin. So, ibig sabihin, by theory of conspiracy, ay kasama sila sa paglustay ng pera
sa pamamagitan ng mga kontraktor na hawak din nila at mga district engineering offices na hawak din nila. Yan, ganoon ang scheme. Kumbaga large scale, napakalaking sindikato ang ginagawa nila. In other words, kung sino man na nag-produce ng pera, magiging budget ay may kasalanan ay kasama sa sindikato. Wala na pinag-iba. Sino bang pumirma para maging batas, para maging budget? Si Bongbong Marcos. At kung ganoon, dapat kasama din si Bongbong Marcos sa kaso. Kaya nga lang, presidente siya, immune from suit siya. Kung immune from suit, dapat lang na pagkatapos na maging presidente, kakasuhan siya ng kaso sa mga pagnanakaw sa flood control project. Ngayon, alam ni BBM na wala na siya talaga sa publiko. Kukunti na mga Marcos loyalist na lang ang bumaback up sa kanya. Marami pang Marcos loyalist na didismaya sa kanya. Kasi pinahiya mong lahing Ilocano. 'Di ba? Sabi ng mga Ilocano, kinanam. Nagagalit sa kanya. Lalo na yung mga Ilocano ng Ilocosur, kinanam. Yung mga ibang Ilocano naguluhan, Jack maawatan. Pero alam ko sa Ilocos Norte, ang dami diyang mga Ilocano galit sa kanya. Hindi man lang ang sa Nueva Era na bayan lamang sa Ilocos Norte, sakop yan ni Congressman Michael Angelo Marcos Barba, Congressman 2nd District. Akalain mo naman 35 na project meron sa bayan ng Nueva Era. Sa 35 na yan, 31 diskaya ang may hawak ng proyekto. Paano nangyari yan? Well, ni-research ko, nagkaganon man nangyari kasi according to Diskaya, tinawagan siya ni Regional DPWH Director Ronel M. Tan na gagamitin ang lisensya ng Diskaya para doon sa districts doon sa Ilocos Norte. Kaya wala sa magagawa, ginamit. So, sa pangalan nga ni Diskaya ang mga proyekto, pero bakit sila ni Marcos ang nagpapatupad? Yan ang katotohanan. Build, more. Buti pa kay Duterte, build lang. Tapos inyo may bitter more pa. Ibig sabihin, mas malaki kikitain nyo. Ngayon, pag-usapan na natin yung warrant of arrest na yan. Pinapatupad nyo. Ang isang kagaguhan dyan na panluloko na harap-harapan sa bayan. Bakit mo ipapatupad ang warrant of arrest? Pinapuntahan mo lahat ng bahay ni Saldico dito sa Pilipinas. Alam niyo naman na wala rito. Habang ginagawa ng mga pulis at NBI yung paghanap kay Saldico dito sa lahat ng bahay sa Metro Manila at sa kakaratig bayan hanggang Bicol, ay nagsasalita naman ang DILG Secretary na si John B. Cremulya na alam niya na sa Japan si Saldico. Ano ngayon yan? Anong meron kayo dyan? Panay palabas? Hanggang palabas lang ba yan? BBM? Ang pinakamaganda BBM, resign ka. Para pag-resign ka, i-open mo sarili mo na pwede kang kasuhan. That's the only way na pwede kang kasuhan kung mag-resign ka. Resign ka para mapatunayan mo na hindi ka guilty. Para patunayan mo na debiktima ka lang ni Saldico at saka ni Romualdez. Yan ang problema. Ngayon, hindi ka pwede kasuhan dahil presidente ka. Pinaparisto mo para makita ng taong bayan, ako, yung sa respondeat superior pa lang na theory, ikaw mananagot dyan, BBM. Di ba? Yan ang hirap sa BBM eh. Ikaw lang ang nakakalamang. Paano naman yung kapwa mong kabatan? Kasama mo sa hirap at ginhawa. Tapos iwanan mo sila. Paano yan? Is there such a thing as yung mastermind hindi guilty? Tapos yung mga bata na ginamit ng mastermind ay guilty? Paano pangyayari yan? So, make it fair. Make it fair, BBM. Mag-resign ka para pwede kang kasuhan. That's the only way. Ngayon, kung hindi ka magre-resign, forever natin na hindi makukuha ang katarungan
sapagkat nakaharang ka, ginagamit mong kapangyarihan mo sa diskarte, kunwari arestuhin, pagkatapos ang nangyari, ang lahat ng ebidensya yayariin pagpresenta sa korte. Abogado po ako. Dadisbar nga lang. Alam ko ang style na kakasuhan pero ang disenyo papanalunin. Kagaya sa ginawa kay Bong Revilla, ginawa kay Enrile, ginawa kay Jinggoy. Lahat po yon ay dinisenyo na makalusot sila. Ganon din ang alam ko na gagawin ninyo kay Saldico at saka kay Romualdez. Matindi kayo. So ngayon, hindi po ako maniniwala na gusto ni BBM na arestuhin si Saldico. Bakit? Ladies and gentlemen, kung maarestado talaga si Saldico, mapipilitan na siya sumuka. At kung sumuka siya, isusuka niya talaga si BBM. Kaya takot si BBM na arestuhin si Saldico sa totoo lang. Yan ang katotohanan. Ayaw niya ma-aresto niya kasi pag ma-aresto, pag inupo niya sa korte, magsasalita, hindi mo na ngayon mapipigilan. Kasi batas yan sa korte. Kapag nagsasalita ang testigo, hindi mo siya pwede tigilan kapag ang sinasabi niya ay ano ang nangyari. Hindi naman siya magbibigay ng opinion, kundi sasabihin niya ano ang nangyari. Ito po yung totoo. Sasabihin niya ganun. Paano sila mag-object? Ang objectionable lang para mapigilan is kung walang kinalaman sa kaso ang sasabihin niya. Pero how come? That is too easy to understand na ang lahat ng sasabihin ni Saldico, alam na alam niya, matalinong tao eh, na ang sasabihin niya ay patungkol sa paano nagnakaw. Yan ang katotohanan po na niluluko lang tayo ng mga tao. Tayong mga tao, niluluko lang ni BBM. At ang nagdagdag loko dyan, yung mga makakaliwa, yung mga pink, yung makadilaw na nagsasalita, ayaw nila kasi mas masama si Sara. Palusot na lang yan. Binigyan po kayo ng pera. Palusot na lang yan. Ang totoo dyan, palusot, binayaran lang kayo. Yung iba naman na hindi binayaran, may agenda sila. Kasi kapag si Sara maging presidente, hindi na sila manalo-nalo sa 2028. Kaya ang hinabol nila ni Risa Ontiveros, grupo nila ni Antonio Carpio, grupo nila ni Winnie Monsod, so grupo nila ni Cielo Magno, grupo nila ni Dilema, grupo ni Kiko Pangilinan, grupo ni Bam Aquino, ay kailangan ma-eliminate si Sara para wala na silang kalabang yung matigas na kalaban sa 2028. Yan naman ang katotohanan eh. Ngayon ang marketing nila, bakit natin huwag na tayong babuti pa si BBM nandyan, hindi alisin. Kasi pag si Sara mas matindi, ano bang ebidensya nyo na mas masama si Sara kaysa BBM? Trilyon nga nawawala sa pagiging presidente ni BBM. Paano sabihin mas maigip sa kay Sara? Kung kay Sara, kung totoo yun ninakaw, 125 million. Kay BBM, billion. Kung totoo man yan, mayroon pang 500 million sa DepEd. 625 million lang lahat. Nasa totoo naman, lahat naman ng politiko ay magnanakaw. Palakihan na lang, paliitan na lang. Doon na lang tayo maniniwala sa maliit magnakaw. Kung si Duterte nagnakaw, I do believe na kumuha siya ng pera. Ang ninakaw niya sa Parmali, mga 14 billion lang. Ito si Bongbong, trilyon ang pinag-usapan. Yung si Saldico na mismo nagsasabi, 100 billion, hiwalay pa sa iba yun. 100 billion ay siningit. So, paano ngayon matitiis ni BBM na arestuhin si Saldico na kung sinasabi ni Saldico na siya ay nagpasingit ng 100 billion, ano na mangyayari kay BBM ngayon kung umupo si Saldico sa testimonial stand at sasabihin lahat at ibigay ang mga ebidensya? Nagsalita pa naman ang abogado ng Saldico. Kompleto ebidensya si Saldico. May text, may litrato, may video, may dokumento. Kaya alam ko, dinidiskarte nyo lang. Dinidiskarte nyo lang.
Sige, magtumingin muna ako dito sa ano. Ano sinasabi ni NRR 2025? 73 million lang disallowed. Hindi, ang alam ko kung kay Sara itong sinasabi mo, ang alam ko kay Sara, nagpalabas na po ng order ang COA at pasado na ang kanyang report. Wala na pong problema. Si John Albert de Castro, lolo niya, di magalaw si Saldico. Page asa prison na kasi alam na sino mastermind kung ipapatay niya sa kulungan si Ko. Yan ang problema ko. Ipapatay talaga si Saldico sa loob ng kulungan. Sinasabi ko lang sa inyo. Joper Lopez, 4843. Live ba ito, Engineer Toto? Yes, live po. At matunghayan nyo, dalawa po ang live ko sa Facebook at sa YouTube. May live na vertical at may live na portrait. Na landscape. Si Serafin Rimondo, tama lang na magsabi si Saldico na si BBM at Martin Romualdez sa mastermind ng Nakawan dahil yan naman talaga ang totoo. Tama po, yan talagang totoong nangyari. Kaya, wala naman ako kimi na kasuhan si Saldico. Pauwi nyo na klaro na walang mangyari sa kanya. Yun lang hiningi ng mama. Makukulong siya, ang tinatatakutan niya, papatayin siya sa loob ng kilungan bago siya makapagtistigo. Yan ang pinaka-problema sa lahat. Sabi ni Virginia Eugenio 5916, Sir, nagbabasa ba kayo ng news o kayo ang nanluloko? Di ba may warrant of arrest si Saldico? Asan ka ba, sir? Hindi mo ba naintindihan, Virginia, ang puntos ko na kunwari lang ni Marcos yung warrant of arrest? Hindi mo nga naintindihan po. Kunwari mo lang kasi makabibiim ka lang kaya ganun ang salita mo. Pasensya na po. Magiging bukas naman isipan natin kung nakikinig kayo sa akin. Makabibiiman kayo, makakaliwa, makadilaw, makapink. Maging open-minded kayo sa sinasabi ko. Ang akin ang punto dito, ginagamit lang ni BBM ang warrant of arrest para ipalabas sa tao, optics kung tawagin nila, na pugi siya at inaayos niya, arestuhin, pero hindi niya inaaresto sarili niya kasi siya po mastermind. Virginia Eugenio, tama? Sian Benz, no to Duterte. Wala na problema kung no to Duterte. Ang pinag-usapan natin ngayon, Marcos. Kaya ikaw, Sian Benz, ikaw kasama ka rin sa mga naloko ni mga, wala po tayong pakialam dyan. Ang pakialam ko is, ang konstitusyon nagsasabi na kung matanggal si Marcos, ang Vice President ang uupo. Ganun na po kasimple. Kung ipipilit mo yan, ibig sabihin binayaran ka ni Marcos para hindi kukontrain si Marcos. Ganun lang po si Benz. Kaya bayaran talaga kayo mga kwan eh. Ay hindi nyo lang alam, yung mga boss nyo binayaran, isa-site ko na. Mga vlogger, binayaran. Gusto nyo ba banggitin ko pa pangalan? Ayoko magbanggit ng pangalan kasi masisira sila. Halata nyo naman kung sino nagbablog ng pilit na huwag si Sara, pero ayaw nyo rin ka Marcos. Style lang yan, style nyo bulok. Ang gusto nyo lang talaga na kayo mamumuno kasi pag natanggal si BBM, nag-resign si BBM at si Sara mamumuno at hindi na kayo, hindi niya kayang makakaliwa, makapink, makadilaw, hindi na nila kayang manalo sa 2028 na eleksyon. Ganun lang ho, kasimple lang yan. Si Hilbert Labrador, style PDAP lang din ang gagawin nila yan. O kaya nga nangyari sa PDAP natin, wala. Hindi na sentensyan si Bong Revilla. Hindi na sentensyan si Jingo Estrada. Hindi na sentensyan si Enrile. Dami pang iba. Diba? Ang flood control, malaking version sa PDAP, hanggang 10 billion lamang ang ninakaw. Ito, billion-billionis. Umaabot sa trillion, 1.7 trillion ang lahat. Tapos si Sian Benz, huwag ka na magsalita, Sian Benz, na mga wala sa kwenta. Walang kwenta. Tagapin natin ang katotohanan kung ano ba talaga nangyayari. Nang ginagawa dito ni BBM ay pang-optics lang yan. Okay? Naintindihan mo ibig sabihin ng optics? Percy Valdavid Santos. Ang dami mga apelyido. Valdavid pa. Santos. Percy. Build projects lang. Taon yan. Pinirma ni Duterte. Ay, wala yon. Ginagawa mo lang yan na dahilan, Percy, para ayaw nyo kasi si Duterte. Ang katotohanan, Percy, wala pong
wala pong flood control projects na naanod ng baha sa panahon ni Duterte. At maliit lang ang budget ni Duterte sa flood control, 90 billion lang. Yan ang katotohanan. Kaya kayong mga niloko, kagaya ni Percival David Santos, niloloko kayo ni De Lima, ni Rizon Tiveros. Si Rizon Tiveros parang sirang plaka. Nag-iimbestiga sa flood control. Ang inuutos kaya kunin ang mga kontrata sa 2016 panahon ni Duterte. Ano ka ba? Bakit hindi mo ipakita? Hanapin ang kontrata sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na kung bakit nag-rebuild sila ni Trillanes. Mga peking mga ang tawag ko sa kanila mga mga peking nagkukunwari na hindi sila magnanakaw. Joseph James Alarci, mag-resign na talaga si BBM. Yan ang pinakakuan lang. Sabi ni Jen Ramos 4929, naimbag na malay mo kabsat, Doc Engineer Toto. Anong effect niyang testimony ni Senator Amy sa kaso ni PRRD? Pwede bang, wala, isa kung ako tanongin mo sa kaso ni PRRD, hindi magamit yan dun sa ICC. Dito lang yung magagamit sa Pilipinas kung gagamitin nila. Kasi magagamit yung testimonya ni Amy kapag dito sa Manila, sa Pilipinas kakasuhan kung sinong involved, pati si Kabsat BBM. Pag kinasuhan siya dito, dapat mag-resign siya para makasuhan siya. Kasi ang presidente na nakaupo, hindi pwedeng kasuhan. Tapos si Percival David, kaya nga kung Percival, David Santos, my only request from you is do not close your eyes to the reality. Do not defend what is not true. Sabi mo, kaya nga nasa batas nagtalaga ng Congress at Senado para sila mag-ayos ng budget. Hindi po. Ang nag-umpisa po yan ang budget, nag-umpisa sa NEP, sa Office of the President. Don't you know that under Section 22, Article 7 of the Constitution of the Republic of the Philippines, the exclusive power to propose a budget belongs to the President? Don't you know that? Ang papel laban ng Kongreso at Senado ay aprubahan yan. Ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple. Aprubahan kung tama at ibasura kung hindi tama. Ano naman ang kwento mo, kasalanan ng Pedro, kasalanan? May kasalanan ang boss mo. Kupal ka lang talaga din. Ang utak mo kasi, ayusin mong utak mo, magiging malalim naman pagtingin mo, Percival David Santos. Magkano na bang binayad sa iyo? Kasi ngayon ko lang nakita pangalan mo rito. Nagdadami, nagbumabaha na naman ng dito, ang troll ang aking pagkwan. Si the producer, i-publish na lang kung absulto ng mga mastermind. Ayun ang problema. Bakit huli na i-publish? Ramil Reyes, pero yung matandang kumuha ng mangga, yun, sa Pangasinan, yung matandang kumuha ng mangganda, kulong agad. Sa Tabuk City, Kalinga, yung tatay na nawala ng trabaho as construction worker, nagnakaw ng gatas, buti na lang ang hipi ng pulis na humuli ay mabait, binayaran ang gatas. Pinauwi yung tatay na nagnakaw ng gatas para mapainom sa anak niya yung gatas. The producer published na lang, Aurora Mercado Sr. Tapos sino pa? Raul Salazar, PBBM style niya, alam na bulok. Ganon talaga style ni PBBM, kunwari lang yan. Pag umuwi si Saldico sa Pilipinas, yan ang inaantay natin, umuwi si Saldico. Saldico, lahat kami na mga sumusuporta sa iyo, umuwi ka, we are offering ourselves. Sabihin mo lang kung kailan, we will protect you. Pagdating mo sa airport, andyan ang mamamayan kasama mo, katabi mo. At hindi ka pwede arestuhin. Magmamarcha kami galing sa airport pag dumating ka at sasamahan ka papunta sa kulungan at susuko muna sa Sandigan Bayan. Pagkatapos dyan, kailangan alam namin kung saan ka ikukulong at marami kami magpapasyal sa iyong kulungan. Araw-araw magbabantay sa labas para walang papatay sa iyo. Ganon ang gagawin natin. Magandang hapon po, Tony Causing, always watching from Daet, Camarines Norte. Salamat po, Birit Spears. Tapos, who is perfect? Number 1, no? Attorney, Attorney Do, sana isiwalat na din ni Saldico kung magkano binayad ni Bangag sa ICC. Natin yan, sasabihin na yan. At saka yung eroplano, suspitsa ko, si Saldico rin may-ari ng eroplano na ginamit sa pagdala ni Duterte sa The Hague.
Si Boy Jimenez, 5776. You have impressive gift of discernment, Dr. Toto. Salamat po, Boy Jimenez. Ramiel Reyes, hindi pwedeng umuwi si Saldico sa Pilipinas. Papatahin kasi eh. So, Yasmin, good morning po, Attorney Tirador. Ano pa masasabi nyo po sa caretaker issue kay, ay nako, paraan nila yan para hindi umupo si Sara Duterte. Andre Gueco, mayap agad panapon sa mga kabalin ko. Oh, naimbang malim sa mga lahat ng kapsat ko, kasama na si BBM. Helen Baguio, si Reggie Regal Felipe, Bernard Magtibay, o sino pa, bago tayo mag-proceed. Si Sen Benz, Virgin, Virginia Eugenio. Salamat po, Virginia, sa iyong mga kuro-kuro. Si NRR, nabasa ko na rin po sa iyo, John Albert E. Castro. Lalo niya di magalaw si Saldico pag nasa prison. Ang problema sa prison po, hindi nyo lang sindikato dyan, magbabayad na po ng kapwa priso at ipapatay. Naalala nyo yung tatay ni Kwan? Tatay ni, sino to? Tatay ni yung drug lord na mayor na ngayon ng Albuera Leyte. Yung tatay niya si Espinosa. Pinatay sa loob ng kulungan. Tapos si Serafin Rimondo, tama lang na magsabi sa liko na si BBM at Martin Romualdez, sino pa bang iba, si John Ami. Takot ang mga dilawan kay BP Sara dahil alam nila na hindi talaga sila mananalo sa 2028. Katoto, kung under oath lang required ni kay Saldi, pwede ba siyang manumpa sa embassy? Pwede siya manumpa sa embassy. Kaya dapat sana ganun ang gagawin ni Attorney Roy Rondain. Advise niya si Saldico. Felix Berador, walang politiko na hindi magnanakaw pero solid Sara Duterte kami. Yolanda Elvina, bakit hindi natin subukan si Sara? Baka siya ang lumutas ng problema ng bansa. Nababaliw ka na at nagsisiraan ka na ng bae, Toto. Hindi po ako nababaliw na siraan. Mas lalo po nagiging klaro sa aking paningin ang lahat nangyayari na kayong mga dilaw, kayong mga kakamping, kayong mga makabayan kuno, ayaw nyo lang talaga si Sara dahil matatalo kayo sa 2028. Mercy Narvasa Suzuki 4936. Totoo ang lahat sinasabi mo, Dr. Toto. Agree si BBM lahat ang may pakana. At lahat ng pagnanakaw. Ayaw nila kay BP Sara dahil takot sila, lagot sila kung lalo na kidnap nila si Tatay Digong. Yan. Unang mananagot yan si Ombudsman. Doming, sinungaling ka, boss. Ay, mahala na. Hindi pa ako sinungaling. Katotohanan po sabi ko, Doming. Pasensyahan tayo, Doming. John Dals, basta't adik ayaw sa Duterte. Mga adik tuloy kayo. Renier Sua, hi. Banatan mo sila, Engineer Toto. Boy Bocol, bangag na yan. Mag-overdose na yan. Boy Bocol, mawawala na yung ayuda sa Bio Kalbong Bobo. Aladin, Dael. Sir Toto Kausing, good evening. Watching from Neom, Tabuk City, KSA. Ayaw nila sa Duterte kasi ubos sila lahat kung si Sara ang magkaupo bilang presidente. Ana Elnas, anong nangyari sa mga kontraktor na inutusan ni Duterte? Wala po. Ang mga kontraktor noon sa panahon ni Duterte ay maayos ang gawa. Kasi walang nasira, walang naanod ng baha. Yan ang katotohanan. Although may pagnanakaw. Diba? May SOP yan eh. Pag sabi ni Gilbert Labrador, pag si Juan Bolsoto ang naging interim president, ang itawag na sa gobyerno natin ay Mangkano Republic, mula Apari hanggang Hulo ay nagbubulaga. Boy Bocol, magkano ibigay sa iyo, Kalbo? Wala pong bigay sa akin kahit piso. Arnold Pareño, true po yan, Attorney Toto, ang paliwanag niyo. Salamat, mabuhay po kayo. Romeo Granada, dapat ikaw ang kasuhan, kukunin ka na ng ICC. Sino ako? Walang problema, kunin nila kung gusto nila. Agent 24601, sa dami ng mga huda sa gobyerno, kahit si Kristo di kaya iligtas ang Pilipinas, tapos ipapalit nyo, haring demonyo, may saltik. Ay, anong saltik? Wala pong saltik si Sara. Kayo lang magsasabi saltik kasi na adik kayo. Dato, 08Q. Yung maingay sa 125 Confipan, sobrang tahimik ngayon na nagnanakaw ni Cor Romualdez. Asa na ba ngayon mga young guns? Young guns ang tawag ko ngayon. Dati tira kay Sara, araw-araw nagpe-press con. Jobs 25.
BBM dapat talaga mag-resign na siya. Kinanta na siya ni Amy. Oh, wala ka na nga kawala di BBM. Adik ka talaga. Adik ka. Pati si Sandro, pati si Lisa. Botoy D 8473. Dr. Toto, ang mga pinklawan ay mga dakilang hipokrit dahil gamit laging mga taong bayan. Salita taong bayan, kalaro kayo ba taong bayan? Kakahiya kayo, di ba, Kainso? Kakahiya pag tinawag sarili taong bayan, di ba, bad? Wala kayo na taong bayan. Hindi po. Mas mga tao pa ang mga DDS kasi mas marami ang DDS kumpara sa mga makakamping, mga dilaw, saka makabayan ko, no. Balik na drugs at krimen ngayon, parang panahon pa bago mag-umupo si Bieber. Yan naman katotohanan. Parang abutan lang ngayon ang droga. Grabe kayo. Boy Bukol, buti, buhay ka pa. Swerte mo, nakaligtas ka sa tukhang. Sino ba sinasabihan mo, Boy Bukol? Ako, pasensya na, hindi pa ako bukulero. NRR 2025, Saldico International Airport. Emmanuel Chan, nakakalungkot naman, bigyan ng pagkakataon na bumawi sa huling 3 taon. Termino kung ang resulta, damay siya, okay lang. Hindi na dapat mag-sub si BP sa kasalukuyan laro. Nakakatakot dahil may secret enemy mula sa AE ang dating nakamasid. O yan. Sabi ni Emmanuel Chan yan. Santillan Vlog. Saldi, galamay ng DDS. Hindi po. Ngayon lang naman kayo. Dati kakampi nyo si Saldi. Ngayon hindi na. Ano ba klase ka sa utak meron ka Santillan? May saltik? Eduardo D. Velasquez. Talaga galing mo manlalason ha. Sino bang nilalason? Wala ko nilalason. Cassandra Daisy, sikip ang dibdib ko sa mga mamamatay sa plus flood dahil sa yung mga namatay doon sa Cebu. Grabe, matindi. John May, mga adik lang ang naniniwala sa mga pinklawan, chicken poopers. Good PM Dr. Toto, katotohanan, matalino. At tunay talagang sikat ka na. Gaya kaya dinadigsa ka ng mga trolls. Congrats sa Tony Toto. Good job, ang galing mo. Yung nga, dinagsa sila lahat dito sa akin. Pinklawan, sumunod kayo sa Constitution. Next in command ay ang si Sara, hindi sila Tota. Di ba? O tama po. Espinosa po. Tama, yan ang naging si Melvin Espinosa. Si Marvin Espinosa. Ano yung tawag? Pangalan ng ni Espinosa na naging mayor? Ikayatin mo si Sara na mag-aklas. Tigil natin kung marami sasama sa kanya. Ay, sa totoo lang, kung ganun mangyari, marami po. Marami po, sa totoo lang. Kasi sino ba nagpapanalo kay Yan ang resibo, yan ang problema. Sino ba nagpapanalo kay Amy? Sino papanalo kay Villar na nasa number 60 na sila? Tapos biglang nanalo. Si Sara lang. Kasi maraming DDS. Ganun lang po kasimple. Ana Elnas, magkano ang nagastos si PBBM sa mga bibigay na kunwari may naitulong sa Cebu? Naku, panay pangako hanggang ngayon hindi pa mo napunta na hindi pa nangyari na ibigay yung mga pangako. Kaya kakanta na lang si BBM. Pangako sa'yo. Ipaglalaban ko. Paglalaban kasi hindi na may makikita eh. Sabi na Bernardo Magtibay, pwede po ba humingi ng tulong si Kung Saldi kay wala yan, tulpo. Ipatulpo natin si tulpo. Puro kawatan din ng mga tulpo. Bibilinten, Beth Luba, N2N. Thank you, Doc Toto. Santillan Vlog. BP natin, wala na nga nagawa. Ay, paano magagawa? Siyempre, Vice President, ibigay mo sa kanyang poder. Marami siya magagawa. Ha? Santillan, saltik bang utak mo? Anong klaseng utak meron ka? Ron James, magnanakaw nga si Sara. Magnanakaw sila lahat, pero mas patindi magnakaw si BBM. Cassandra Daisy, sinuli ng pare ang regalo ng sasakay ni Alcantara. Kaya pala tahimik ang mga pare. Okay. Beth Lavi, thank you sa mga pa-update, Dr. Always watching you, sir. Thank you po. Rosita Salva, Ungas. Hindi ko alam kung ako sinasabihan ng Ungas. Regli Spadula, ingat palagi, attorney, watching in UAE. Santillan Vlog, magkano binay? Ito naman, nagtanong, wala pong piso, kahit piso, wala pong binay sa akin, saltik. Santillan Vlog. Manolo Rojas, meron po ba naniwala kay Sara? Marami ang DDS. Kayo lang hindi naniwala kasi kayo mga naging problema sa bayan. Marami kasi siguro kamag-anak na natukhang, kaya gano'n. Anong sabi? Walang mas nasira sa panahon nito. Wala pong nasira. Anong tulay na Isabela? Sa nasira? Panahon ni BBM po yan.
dapat mo earn TV, dapat sa iyo bigyan ka ng tamang sitwasyon. Panahon ni Duterte, yung unang parte ng tulay tsaka panahon ni Noynoy walang nasira. Pagdating sa panahon ni BBM nang itanayo na yung karugtong na tulay ng Kabagan Bridge, doon nasira. So ano ibig sabihin? Sino may kasalanan? Duterte? Panahon ni Marcos yun ah. Oh, Paulo Romasanta Garson, attorney, makulong pa kaya ang mga congressmen at senador? Tingnan natin. Arbatoy D8473, Dr. Toto, magandang hapon. Ayon ng mga hypocrites na dilawan at mga elitista kasi hindi nila kaya maloko at mauto ang mga pagpatakbo ni BP Sara. Bibilin, Hugo Attorney, Kausig, salamat sa sakripisyo mo sa bayan. Cassandra Daisy, sa mga buong pamilya na namatay sa Cebu, dedicate namin ang laban na ito. Salamat po. I-dedicate natin sa mga namatay dyan sa Cebu. Steven Z. Twy, lulong sa droga, yung leader nyo. RTB 06, naintindihan mo na? Hindi lang tanga, fake news pa. Paano naging fake news yun? Pinakita ko na ka eh. Ay, Jam Paulo Vicente, Talyanista. Yung mga Talyanista, mga BBM. Yan ang si Sangkay TV dyan na, Sangkay, sinungaling mo, numero 1. Mahilig ka mag-fake news. Sasabihin niya, pati si Jill Review TV, ay mga sinungaling kayo. Nakita niyo yung conduction sticker sa kotse, nakatabi ng mga maleta, ay sabi niyo sa Davao, dahil ang conduction sticker 8L. Hoy, for all you know, mag-aral muna kayo. Ang conduction sticker ay, ang numero po niyan ay nakabase po yan sa kung sino ang gumawa ng sasakyan. Nissan ba? Mercedes ba? Toyota? Yan po ang ibig sabihin niyan. Hindi po yan nagpapakita kung saan na rehistro. Ang nagpapakita kung saan na rehistro ay kung sa plaka-plaka kasi pag letter A, dati ay sa Ilocos. Ngayon, nung pinalitan ng plaka, hindi na nakasunod sa letter. Kasi ang aking Nissan Sentra na kotse ng kababili ko noon, AAA ang aking plaka. Tapos 4 digits sa number. So, ibig sabihin AAA, nakabase yan kung alin ang una na rehistro. Kaya nga, kayong Jill TV, puro kay fake news. Jill Review TV at saka si Sangkay, puro kay fake news. Ay, nakakahiya kayo. Kayong mga Ilocano nakakahiya. Mga dugong, mga luluko ni Ilocano, baka babangon sa kanilang libingan at susumbatan kayo. Loyalistano Gold. Nineral, kontrata yan ni Pinoy. Sino? Kontrata ni Pinoy. Anong NTV? Ano naman kontrata ni Pinoy? Kwento ka naman ng kwento, wala kang resibo. Bogol ha, sige, tirahin mo sila, Doc. John Dubs, Idol Toto, katotohanan ng batas party list sa 2028. Kay Gilbert Rodriguez. Ay, Sir Gilbert, lumaban sila kay BP Sara ng fair play sa 2028. Kung sino pang matanalo. Salamat, Gilbert. Lieutenant Gilbert Rodriguez. Helen Bagyo, sumusugod na dito ang mga troll. Jason Marcos, 5014, boss loyalista, nagpanik na. Oo, sino magpatalo kay Binoy, Pacquiao at Revilla? Tatali ko, Patuloy, God bless. Sana napansin mo message ko. Titingnan natin kasi marami tayong naghanap buhay eh. Juname, Sir Toto, ang daming trolls, vlogger ng bangag. Roel Francisco, gago ka talaga, kalbo. Bobo ka rin. Gago daw ako. Ay, Roel Francisco, ikaw, anong tawag sa'yo? Natanga ka. Ba't mo pinaglalaban ang katangahan mo? Roel Francisco? Mga dami kong pangalan nakita dito na ngayon ko lang nakita pangalan. Ba, mga sugo ito ni Impacto. Japs TV 25, Japs 25. Engineer to, magaling mga points as lawyer, kaya siguro na wala na ka-license kaya kasi madaming corrupt na natakot. Tama po yan. Jason Marcos, boss, hinaharap nila Marcoleta, tatanggalin daw nila. Ay, hindi na kaya si Marcoleta. Magaling yan na abogado. Sabi ni Jason Marcos, boss, balita ko, ayun, inulit ko lang pala. Shane Mendoza, Manolo Rujas Bobo. Okay, GRL 8 1950. Saan na ang mga DDS? Bakit nilangaw rally nila? 4,000 mahigit ang dumalo. Nilangaw? Anong klase ka? Hindi ka man na pumunta doon eh. Sana chinik mo. Matindi ka talaga magkwento. Fake news pa. Jason Marcos, Ate Hides Mix Vlogs.
Good afternoon po. Bogie 2025. V9H. Tama, marami sigurong natukhang sa kanilang mga kamag-anak. NRR 2025 at GRL 1950. Bakit si Lini nilangaw sa baluta? Cassandra Daisy, dati akong pinklawan. Grabe ang volunteerism namin. Nagsimula kami. Okay. Boss Malakas 2028, Duterte, Marcoleta. Na-debunk na ni PGMN yung tulay ng isa Isabela project nung time ni Pinoy noon. Time ni Pinoy nung una. Time ni Duterte yung gitna. At tapos time ni Bongbong Marcos yung nahulog. Abdul Khair Sarip, oy salam. Mapia magabi sa inyo langon, mga pagariakan. Gusto mga classmate akan roon sa Mindanao State University Marawi. So mga roommate sa akan ng mga Branao sa Room 22 Super New Boys Dormitory. Langon siran mga engineer, imanto. Cassandra Daisy, magsisi kami, naging pinklawan, pero Marcos pala. Marilo Rinon, isa na po ako na hindi naniwala sa inyo. O sige, I don't need for you to believe in me, but you listen so that you will know what they are doing to you. They are fooling you. Marilo Rinon. Benvenido Rogando Senior, panay kayo batikos, wala naman ebidensya. Marami nang ebidensya eh. Rego Virgo, si Sangkay Janjan, fake news maker, fake news yan. Si Sien Mendoza, napansin kasi ng Pinklawan na napakinabangan si PBBM, kaya pagtatanggol nila ngayon kasi pati sila nangungurakot. Tama naman, totoo yan, daming Pinklawan na nangungurakot. GRL 1950, lahat sinasabi mo fake news, palpak. Ganun ba? Hindi po totoo yan, true news po ako. Cassandra Daisy, Marilo, wala kang awa sa mga namatay sa baha dahil sa pabaya at tamad na presidente. Santillan Vlog, mas marami ang BBM supporters. Kunti lang po. Bakit ilan bang boto ni Duterte na ba? 600 plus thousand? Ang kalaban niya, 26,000. Paano mo masabi niyan? GRL 1950, ang nagpapanalo kay BBM, ang mga DDS. Tandaan nyo yan. It's my midnight. Si Katoto, may nagpapile ng bill na pwede kasuhan ng mga Pangulo at habang kinakaharap ang leave. Hindi nasusuportahan yan. Ate Hides, Mix Vlog, magaling at matalino po si Sen Marcolita. Tama po kayo, Marcolita, Dr. Kausing, shout out Sir Toto. Tamad talaga si Sarah. Puro travel. Hindi po tamad niya puro travel. Nag-travel nga siya kasi kinakausap ng mga OFW. Anong klaseng lohika mo? Saan ka kumuha ng lohika nun? Saan ka ba nag-aral, Marilo? Rinon. Bakit ganun ang lohika mo? Jason Marcos, Busto 30, Marcolita, 28 daw. D634. Ang nilangaw, yung pro-BBM rally. Junami. Sir, idol ka namin dahil makatotohanan lang sinasabi mo, shout out sa taga Bacolod. Damo nga, maayo nga gabi sa mga taga Bacolod. Kinupit ng DPWH si BBM ang maintenance na sa tulay sa Isabela. Yan ang katotohanan. Si Cassandra Daisy, Sara, kung lang ang makabawi na bang ninakaw, dapat babawiin lahat yan. Lahat ng mga malita na binigay kay BBM, dapat bawiin ni Sara. Si Sara lang makabawi niyan. Boss, sabi nila parehas daw kayo hindi insurrecto kasi bunyog daw party list nyo. Yes, party list ko bunyog, pero huwag nila akong awayin. Sabihin nila na binenta ko. Hindi pa ako nabenta. At saka itigil na nila yung tira na puro Duterte lang tira tapos pinupuri si Marcos. Marie Carmoleta, mabuhay Duterte. Marilo Rion, mas marami kay PBBM ng supporter. Paano mo nasabi mas marami PBBM supporter? Baka natalo ng mga kandidato nyo na karang eleksyon tapos sabihin mo ganun. Itong katotohanan, NRR 2025, DDS ang nagpapanalo kay Aimee at saka kay BBM. TCIT High Space Vlog, 1.5B po pala ang budget para ipakidnap si Tay Digong. Ganun ba? Matindi Romel Bengson, Name Bagamalim, Kapsat. Makatang tambay, hindi lang basta magnanakaw, ginagawa nila hagdan ang kahinaan ni BBM para sa 2028. Yan, talaga. Ang tawag nito, pati mga kakamping ay mapagsamantala.
Nakakipagpulong sa mga planong paninira. Maynard, shout out po, Dr. Toto sa New Zealand, Solid Duterte. Bayaran din si Enzo. Yun, sinabi eh. Si Enzo to bayaran, sabi ni Jason Marcos. Tommy, mga troll ni Marcos, mga abnormal na tao, deep nahiya sa mga kino-comment nila galing sa fake news. Si BBM ang dahilan sa pagkatalo ni Binay, Revilla at Pacquiao. Si Enzo Recto, sabi ni D, ang mahilig mukhang pera, kita mo makabaranda na lahat ng bank account. Jason Marcos, 2028, boss, kangkungan, pupulutin ang talyanista at kakampwit. Cassandra Daisy, 6681, nagsisi kami sa Pinklawan. Yan ha. Marilo Renon, sir, ipakita mo mukha mo, bakit sino bang sinisir? Mukha ko naman eh. Bakit gilid? Ay tayo yan. Yan. Kita ko mukha mo? Kita mo mukha ko? Tiray mo si Insurrecto dahil puro PBBM siya. Ono sa inyo ang laangkan. Sino sa inyo ang fake news? Ay talagang siyang fake news kasi puro BBM siya. Nakakahiya yung Insurrecto professor na ang kapal na maghingi ng ayuda. Jason Marcos, boss, takbo senador, boss, kay Sara Partido. Malamang, baka kukunin tayo ni Sara. Sige lang, baka kukunin tayo, magkipaglaban tayo ng pukpukan. So, ito ngayon, ipalabas ko muna yung, bago ako alis, so ipapalabas ko muna yung isa siguro sa mga share screen ko para makita nyo kung ano, nagpakunwari. Ayan. Isa pang report na Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ano na report? Reporter na ba ngayon si BBM? Magre-report siya ng warrant of arrest, hindi naman siya nag-issue. Ang korte naman nag-issue. Pakinggan natin yung reporter na si BBM. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban hindi naman trabaho yan, nagre-report ka lang. kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Bakit hindi ka nakasama? Ha? Kung hindi kwento, hindi haka-haka. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Siya ka nagsimula. Ikaw nagsimula ng pangungurakot, ha? Ako ang magtatapos. Ikaw rin magtatapos sa pangungurakot. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Hindi kami napapasensya. So yan, nakita ninyo ha. Nakita ninyo yung fake news ng kaibigan nyo si BBM. Hindi na nakakulay ng buhok. Sabi niya, ikaw ang simula ng insertion. Utal-utal, sabi niya, no? Utal-utal. Binato. Hindi niya sinasali ang sarili niya. Dapat isama niya yung sarili sa report niya. Naging reporter tuloy siya. Tapos Robert Benson, hindi kwento, hindi hakaka. Ay, bang hapon ata to, kuro-kuro tsaka hakaka eh. Napasarswila tuloy. Magagalit sa iyo si Kapsat. Kapsat Manong Chabit. Okay. So, yan muna Makatang Tambay. Babaw ng dating niya. Yan ang resibo ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. At share. At sabi sa lahat, sumali sa ating channel.
para kung dumami ng channel ko, kung maging 10 million na, sasabak ako sa pagkapangulo para maibigay na ang totoong pagbabago para sa kabutihan forever ng bansang Pilipinas. Magandang hapon.